Well, let's pray for the word. Father, we thank you for the word that you have for us today, Lord, to each and every one of us. God, I thank you for a fresh manna from heaven. I thank you, Lord, for eyes will be open. Thank you, Lord, for spiritual wisdom and knowledge to come upon us, God. I thank you, Lord, we hear by the Spirit, we know by the Spirit, we receive by the Spirit, God. Thank you, Lord, for your incorruptible words to be planted into our hearts, O God. It will bear fruit 30, 60, and 100-fold. In Jesus' name, amen. Amen. So today, we will start a series concerning mental health. Sabihin mo nga, mental health. Ayan, no? So, I believe it's very important for us to understand what the Bible tells us about mental health. Now, the title of our message is How to Win the War in Your Mind. Sabihin nga natin, winning the war in my mind. So, kanya-kanya tayo dyan, di ba? In your mind, di ba? Depende how would you receive the word, how you are interacting with what's happening on the outside. Because the truth of the matter is, there is a war going on in your mind, in our mind. You know, minsan ng isang tao, nakasmile lang yan, but there's something happening on the inside of him. Tama ba? Parang nakasmile siya, parang wala siyang problema. Pero magugulat ka na lang, nabalitaan mo, nagkaganyan, may ginawang ganyan, di ba? Nag-commit ng suicide and all. Magugulat ka na lang, no? Because we cannot really read what's in the mind of the person. Para bang on the outside, mukhang okay naman siya. Diba? So there's a war going on in our mind. Kung minsan nga, nakakatawa kasi minsan makikita mo isang tao, nag-iisa lang siya pero tumatawa siya. Diba? Parang meron yatang may something yata ito kasi natatawa mag-isa. But mabuti sana kung palaging ganun, no? Kasi ibig sabihin, he's entertaining in his mind something that is funny, that made him laugh, di ba? Pero kasi hindi ganun palagi eh. Most of the time, ang tao in-entertain niya yung mga negative things. Di ba? Yun yung mga iniintindi niya. Negative thoughts, bad thoughts, and eventually, he's finding himself living those bad thoughts. He's now walking those negative thoughts. Hindi niya na napansin, ipinapamuhay niya na yung bad thoughts. It started with a bad thought. And from bad thought to another bad thought, ayan na, tuloy-tuloy na. Hindi niya napansin, again, ginagawa niya na yon. Now, you can overcome that, the war in your head, if you know who you are in Christ. You can overcome that, the war in your head, if you have the confidence in Him. If you're fully persuaded with what God is telling who you are. Sabi mo nga, fully persuaded. Well, fully persuaded is to be fully convinced. Yung hindi ka na kailangan i-convince ng iba. Alam mo yun? You're healed. You're strong. You're healthy. You're well. You have the wisdom of God. You have the mind of Christ. Fully convinced ka. You're saved. You're a new creation in Christ. The old has passed, the new has come. Sin has no dominion over me. Hindi na yan ang dati kong buhay. Fully convinced. Saan? Dito muna yun. Hindi mo na ako kailangang kumbinsihin. Mahirap sa lahat yung taong kinukumbinsi. Dapat ikaw kumbinsido ka. That is why, when you hear the word of God, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Not one time. Hearing and hearing by the... Kasi, ang desire ng Diyos, ma-convince ka. Because, kung ikaw hindi ka convinced sa salita ng Diyos, hindi siya magiging effective sa'yo. Of course, it's good to hear the promises of God, like now, ito, sa ganitong setting, nakikinig ka sa akin.
Pero mas maganda kung ikaw na mismo, naintindihan mo o na pinaniwalaan mo yung napakinggan mo. Mas maganda din kung ikaw na rin ang nagde-declare ng promises. You hear yourself declaring the promises of God. Hindi lang, ay, ang ganda naman sinabi ni pastor. Hindi lang doon. First stage, okay yon, first stage. But second stage, you should hear yourself say and speak the promises of God. Now, let me show you two pictures or photos of, I believe, people who have won the war in their mind. Okay? Ito si Nick Vujicic. Yan. So, sabi dito, a CEO born without limbs. Hindi lang walang kamay ito, wala rin mga paa to. Sabi mo nga CEO. Oh, sabi diyan sa photo eh. Siguro kung hindi naman magiging CEO yan, kung walang academic accomplishments. In fact, mga bachelor's degree siya. May master's degree siya. That is why he's able to write books. Nakapagsulat siya ng mga books. And ako kasi, gusto ko siya pinapanood, nabibless ako in a sense na how he is taking things victoriously. Not seeing himself, yung physical limitations niya. Pag tinignan mo siya, hindi niya iniintindi yun. I mean, yung mga clips niya sa YouTube, nagda-dive sa swimming pool, hallelujah ka. Siguro pag nakita mong may nag-dive sa swimming pool na walang kamay at walang paa, baka mag-dive ka rin, di ba? Baka i-save mo siya, di ba? Uy! Walang kamay, walang pa. Na-dive ka rin kasi isi-save mo siya eh. Kasi parang naawa ka sa kanya eh. Pero alam mo, nung isi-save mo na siya, nag-backstroke. Wow! Hinahabol-habol mo pa siya. Sa totoo lang, hindi siya naawa sa sarili niya. Because alam niya yung kakayanan niya. And that's winning the war in your mind. I mean, this guy, the mga video clips, nagtututbrush na sarili, living independently. Yun lang mag-lock ng Bible, sarado yung pinto ng CR. Hallelujah ka. He has a family. Well, pag sinabi mo, kumpleto, without physical disability or limitation yung asawa niya, nagkaroon pa siya 3 anak, ganun din, kumpleto din. This guy is blessing the next generation. Most of his conferences where he speaks is to the next generation, to the young people. Wow! I'm so blessed with this guy. He's making a difference. I mean, most of the time, his preachings would be about purpose. Wow! See, many of us are not broken physically, but we are broken mentally. Yeah. Siya broken physically, but he's not broken mentally. Hindi siya alam mo yon, hindi siya nahabag sa sarili niya. Alam niya that God has a purpose in his life. Kung minsan tayo, baka wala ka lang gadget, sumama na loob mo, di ba? Kumpleto ka naman. Hallelujah ka. Oh, let's see the next photo. Ito si Jessica Cox. Made history as the first woman to fly a plane without or with no arms, showing that you don't need wings to fly. Wow. I mean, she is the first armless licensed pilot. Sabi mo nga licensed. Licensed pilot yan. Example, nakasakay ka na sa eroplano. Biglang nag-announce dun sa eroplano, we would like you to meet our pilot. Siguro bago lilipad, no? So, one by one, I want you to meet our pilot. Please go to the cabin of the pilot. Siguro, na-amaze ka kasi babae. Siguro,
in-extend mo yung hand mo. And then you realize, wala siyang kamay na pang shake hands. Siguro paa, ginanon niya sa'yo. Siguro, masasyak ka, no? And then, puro na lang siguro to. Siguro, baka sabihin mo, hindi yata ako sasakay dito, lilipad na. Pwede bang bumaba? Walang kamay yung piloto natin, But you know what? Ikaw naisip mo yun, pero siya hindi. Sa totoo lang, baka sa isip niya, kung ikaw ang magpiloto nito, hindi ako sasakay, sasabihin ni Jessica Cox. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw hindi ka lisensyado, ako lisensyado eh. See how she thinks? We think parang iba tayo mag-isip na awa ka, hindi niya kaya, pero hindi niya iniisip yon. So we win the war in our mind. How do you see yourself? Do you see yourself as a failure? You're weak, you're a nobody? Alam mo, kahit kompleto ka, malamang nga, broken ka. No? Mentally, magkakaroon ka ng limitations. May mga bagay na supposedly kaya mo gawin pero hindi mo magawa. Just because you're broken mentally. And not only that, she graduated with a bachelor's degree as a psychologist. Psychologist. Hindi lang yon. Sabi nga, wait, there's more. Meron pa. Yeah, she is an awarded taekwondo black belter. Hallelujah ka. Siguro kung ang kalaban mo without arms, sasabi mo, kayang-kaya ko to. Sige. I-wrestling kita. Wala kang kamay. Pero alam mo, sa isip niya, ikaw kayang-kaya ko. Black belter ko eh. Ewan ko kung panahon namin nung araw, Chuck Norris, ganyan, no? Isang sipa lang sa kanya nun. See how she thinks? And most people, kompleto naman, but they're having a pity party. They pity themselves. Alam mo, ganito ako, ganyan ako, hindi ko kaya ganyan. The war has to be won here. Sino may sabi sa'yong di mo kaya? Those are the thoughts of the devil. Now, there are at least 7 types of mind that is being talked about in the Bible. But today, we will just talk about 2 of those 7 types. Anyway, this is a series. The first is the right mind, and the second is a sober mind. Pastor Grace will come up for point number 2. Okay, the right mind. Sabihin natin, right mind. Now, in the book of Mark, chapter 5, there it talks about a demoniac, a demon-possessed person that was running around his village. Demon-possessed. Siguro naglalaway-laway pang gaya. Imaginein mo na lang. Parang pelikula. Diba? This guy runs around the village naked. And yung kanyang, he's living in the cemetery. Sa mga burial caves. Doon siya lumalabas. So tapos, he would cut himself with sharp stones. Para medyo buhay na buhay. Hallelujah ka. Sugat-sugat siya dyan. Siguro pag nakita mo tumatakbo naked, the village or that island was, those people there living there, they were terrified. Takot sila dyan. And he would lalo na sa gabi, at night, he would go up and stand on, mga tombs, yung mga libingan. And then he would start, alam mo yan, yung para siyang, wolf o yung asong umaalulong. Wow. Nakarinig ka na ng gano'n, yung parang horror movie.
yan. So, takot talaga yung mga tao. Now, Jesus with His disciples came to the island. So, dumaong na sila sa island. At saka talagang pupuntahan siya ni Jesus. It was His mission to meet this man. And so, the Bible tells us that while Jesus was approaching this demon-possessed man, this guy said to Jesus, "Did you come to torture me?" Yeah, pag binasa mo sa iba't ibang translation, ganun yung sa New Living Translation, yun yung word na ginamit. Dumating ka ba para i-torture ako? I mean, I love that part. I love that part because most of the time, the devil loves to torture you, to torture us in our mind. Pero this time, it's the other way around. The presence of Jesus tortured the devil or the demon-possessed guy. Baliktad, ano? So the very presence of Jesus would harass and torture that demon-possessed person o yung mga demonyo na yan. And I love that the truth that because I carry the presence of God, wherever I go, I bring Jesus. Tama ba? So when I step into a place and it's dark, light pushes darkness out. Tama ba? So it's not just Jesus, but you and I carries God's presence. Bible says we are the temple of the Holy Spirit. So instead na ikaw yung natitremble, malulung na, takot. Dapat pala siya matakot kasi ikaw, dala-dala mo si Kristo eh. You carry the presence of God. You know, I remember, I have shared this testimony several times, but baka doon sa iba hindi pa narinig. We were asked to pray for someone who had to be operated the next day sa stomach. So we came in very, very late in the evening kasi nag-wake service pa ako. Nag-wake service pa kami, kaya 12:00 na kami ng gabi nakarating sa ospital para ipag-pray yung o-operahan na tao the next day. So yung tao may pagpe-pray namin, medyo nakatulog na nga siya eh. I mean, this story came from him. Kasi napunta siya sa bahay eh. After namin siya maipag-pray. So, ang story niya was this. Nakatulog na siya because it was 12 midnight. Pero buhay na buhay pa yung isipan niya para siyang nananaginip. Parang may mga nakakagulo daw sa loob ng room niya. He is hearing voices. Ang dami-dami daw. Andiyan na sila. Sumakay na sila sa elevator, andiyan na sila. And the moment we knocked on the door of his room, there was total silence. And then when we entered, normally, normal lang naman yung kilos namin. We didn't felt any like goosebumps or wala kami naramdaman ganun. You know what? Exercising your authority in Christ is just doing the word. Lay hands on the sick and the sick will recover. Yun ang ginawa namin. I didn't felt any heat on my hands. Wala ako naramdaman. Nag-iinit kamay mo. Nag-iinit kamay ko. Mag-lay hands nga ako. Hindi ka kailangan maging weirdo. Just sundin mo lang yung word. And so, I laid hands on him. So, the next day, yun na. Hindi siya na-operahan. Pumunta pa siya sa bahay, nakausap niya yung dad ko. So, kumbaga, more than the healing, hindi siya na-operahan. Sabi ng doktor, di mo na kailangan operahan. Okay na yung tiyan mo Well, there's no need for operation. Pero more than the healing, testimony, mas na-intriga ako dun sa kwento niya kasi bago sila umakyat. May mga naririnig ako kung kakagulo sila doon. Andiyan na sila, sumakay ng elevator, andiyan na sila. Ayan na, kumatok. Nawala sa lahat ng mga demonyo. And so, while I was studying this, totoo when you carry the presence of God. The truth is, you may not realize it. But because you're the temple of the Holy Spirit, demons tremble in your presence.
Because you carry the Holy Spirit. Yeah, you have to know what you have. Alam mo yun? May kotse kang Ferrari, di mo sinasakyan. Hindi mo alam kung ano yung meron ka eh. You have to know what you have. You have the presence of God. In fact, you're a magnet of blessing. Kung saan ka nagpupunta, because you carry the presence of God, favor, you attract the favor of God. Have you noticed? Mga simple examples lang. Minsan, punta ka sa isang restaurant, hindi naman maraming tao. Maya, dumami na yung tao na puno. Oh. Diba? Kami, yung mga little things na yon, we acknowledge that. God, I thank you, Lord. We carry your presence and we draw the favor of God. Kung saan ka kumain, mabibless. Kung saan ka nagtatrabaho, mabibless. Amen. Kung saan ka sumakay, mabibless. Get that in your mind. Hindi yung, kung saan ako nagkatrabaho, naku, minalas yung kumpanya. Naku, saan ako sumakay, nabangga. Hallelujah ka. Hindi ganon. We need to win the war in our mind. Very important. Know who you are in Christ. Christ is God's anointing. And He lives on the inside of you. The word Christ is the anointed one and His anointing. Yun yung definition ng salitang Christ or the word Christ. And He lives on the inside of you. So, not only that Jesus has brought His presence to this demon-possessed person, but He brought the word to this person, itong demon-possessed. Why? Because Jesus is the Word of God Himself. In John chapter 1, verse 1, there it tells us, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then verse 14, it tells us, and the Word became flesh. Who is it talking about? Jesus Christ. He became flesh, and He dwelt amongst us, full of truth, full of grace. So Jesus, in front of that demon-possessed guy, not only that he carries the presence of God, but he has the Word of God, and he is the Word of God. You know what? You have the Word of God. You have the Word of God. Not only that you carry His presence, you're the temple of the Holy Spirit, but you are full of the Word of God. And so you start speaking the Word of God. And that would make the devil think and feel that he's being tortured. Every time you declare the promises of God, you're torturing the mind of the devil. So declare. In this house, we teach you to declare. To declare the word. I mean, He gave you sickness and disease, tapos ang sasabihin mo, by the stripes of Jesus, I am healed. Naguguluhan siya, ano, nakaka-torture to ah. Binigyan ko ng sakit, tapos ganito sinasabi nito. The devil starts to be harassed in his mind and he's getting confused. Dapat umiyak to ah. Dapat ang feeling nito, talunan na siya. Why is he saying this? Stop torturing me. Yun yung sinasabi ng demonyo. And you've got what Jesus had. Meron ka. You carry the presence of God. You have the Word of God. Now, in verse 15 of chapter 5 of Mark, here it tells us that the guy or the demon-possessed person has been fully delivered, fully set free from demons. And so the people here, then they came to Jesus, the people came to Jesus, and they saw the one who had been demon-possessed. So delivered na siya. And had the legion. Sabi mga legion. Well, according to numbers, legion is about 6,000 demons. Ang dami, no? Sa isang tao. Now, here is the proof that this person has been fully delivered. Sabihin nga natin, he is sitting, he is clothed, and he is in his right mind. Ulitin natin, sitting,
clothed, right mind. He's fully delivered. Kalmado na siya, nakaupo na lang siya eh. Hindi na siya takbo ng takbo, hindi na siya nagsugat-sugat, hindi na siya sigaw ng sigaw. Kalmado na. He's now clothed. Hindi siya tumatakbo ng hubad-hubad. Kalmado na siya, okay na siya. In his right mind, meaning, he is now perfectly sane. Okay na siya. You know? Now, think about this. What was the best gift that Jesus gave this person? Jesus came not to give him money. Jesus came not to give him like, what is your request? What is your wish? Parang genie lang. Anong request mo? Cars? Houses? Degree? Position? Popularity? Power? Jesus didn't give him any of that. Jesus, his gift to that person was to give him a right mind. Yeah? If you have a right mind, everything else will follow. Susunod yun. Money will follow. Tama pag-iisip eh. Yung taong wala sa pag-iisip, hindi tama pag-iisip, bigyan mo ng pera ngayon, bukas wala na eh. Hindi mo alam kung saan niya dinala. Pero nasa tamang pag-iisip, wala pang pera ngayon, pero bukas yayaman bigla. Susunod na araw, yumayaman siya. Sa tamang pag-iisip eh. Everything else will follow. So you may not be like having the right finances that you are dreaming of. Gusto ko sana ganito ang pera ko, o ang aking earnings, ganyan. You may not have the right partner in life. Hindi pa dumarating yung partner in life mo. Huh? But you know what? God has given you like the best gift. You're blessed. Sabi mo nga sa katabi mo, you're blessed. Bakit? Because you have a right mind. So, alam mo, madaming pwede pa salamat sa Diyos eh. But having a right mind, just like with this person, demon-possessed person, yun yung regalo kagad sa kanya ng Diyos. And sometimes we miss out on the gift that God has given you. Kasi focus tayo, pera-pera, mga properties, mga ganyan-ganyan, kung ano-ano. Diba? Okay, 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 5. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. So tayo naninirahan sa katawang panglupa, laman, pero hindi daw tayo nakipag-war sa flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God in pulling down strongholds. Sabi mo nga weapons. Sabi diyan, hindi carnal yung weapon, spiritual. That's why I'm holding the Bible. Ito yung weapon mo. The Word of God. Ito yung weapon mo. John chapter 6, verse 63, Jesus said, my words, they are spirit and they are life. Spiritual weapon. Ang salita ng Diyos. Man does not live by bread alone, but by every word of God that proceedeth from the mouth of God. This is your weapon. What comes out of His mouth, you should declare as well. This is your weapon. I mean, the Word of God is likened to a two-edged sword. Sabi mo, two-edged sword. Yung isang espada na dalawa ang talim. Yung isang edge represents the Word of God you believe in your heart. The other edge represents the Word of God that comes out of your mouth. You know what? Even salvation is the same principle. Believe in your heart, declare with your mouth. It's a weapon. Believe in your heart, declare with your mouth. And so, pagdating daw sa kalaban, sa mga negative thoughts na nilalagay ng demonyo sa isipan natin, use the word. Use the word of God. Ito daw ang weapon mo. Yes, it's a defensive weapon because isa sa armor of God is the shield of faith. Kung ikaw ay papanain, taas mo lang yung shield. Meron kang shield. But it is also a sword. The word of God is also a sword. It is used as an offensive weapon. Now, it says here,
to pull down strongholds. Sabi mga strongholds. So, strongholds they were built with not just one bad thought. Not just one bad thought, but one bad thought after another. Bad thoughts, bad thoughts, bad thoughts. Vain imaginations, negative thoughts. And it becomes a stronghold. Not just one bad thought, but a repeated vain imaginations, negative thoughts. Accumulated ba? Sabi mo, accumulated. Minsan yung mga tao, di ba, nagkakasakit. Kakaroon ng colon, merong mga nadidevelop na kidney stone, di ba, gallbladder stone, because of the accumulated, di ba, na mga sobrang kain naman ng mga maalat, ganyan, mga junk foods, accumulated. One bad thought, another bad thought, accumulation of bad thoughts. It shows the pattern of how you think. May pattern ka nega kang tao. Wala ka na lang nakita kundi mali. Praise God, may asawa ko na may nakikita siyang maganda sa akin. Alam niyo po, I started, dahil sa edad natin, I started yung stretching at saka yung dumbbell. Yan. Sipin mo, 2 linggo pa lang ako nagda-dumbbell Lumapit ang misis ko. Hinawak-hawakan yung muscles ko. Sabi niya, love, may muscle ka na. Wow. Praise God. Kumbinsido siya, may muscle. May muscle. Sabi ko naman, wala naman akong muscle Pero siya, positibo, no? May muscle na daw ako. Pero wala, hindi naman ako kumibo. Siyempre, receive. Diba? In-appreciate niya Pag nag-joke ako sa kanya, alam ko corny. Pero natatawa siya. Praise God. Kaya sabi ko sa'yo, mabuti na lang. Paano kaya kung baliktad? Yung lahat ng gawin ko mali. Yung wala na siyang nakita kundi mali. Padambil-dambil ka pa, wala ka namang muscle. Lalo ka lang lumakas kumain. Hallelujah ka. Oh. Diba? Sabi mo nga sa katabi, huwag maging nega. Huwag maging nega. Kasi mag-accumulate yan. Mamaya iniisip mo na yan. Maya yan na ngayon yung buhay mo. Now, the next part ng verse. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Obedience of Christ. Sabi mo nga, every thought. Tignan mo kaya nga sabi ko sa'yo, every thought Every bad thought. Every thought. What was your thought about your health? About your relationship, your wife, to your children? Every bad thought. So kung gusto mong i-break yan, strongholds na yan, bawat negatibong sinabi mo sa sarili mo, sa anak mo, sa asawa mo, kailangan mo siyang i-break. It's just like trying to put down a huge wall. Hindi naman isang hampas mo lang ng maso, babagsak yan Ulit-ulitin mo. You break it into pieces. That's how you destroy strongholds. Now, the Bible tells us that the anointing of the Holy Spirit can cast out demons. But in regards to strongholds, it is the power of the Holy Scripture, the Bible, that would break strongholds into pieces. Yeah. Yung naririnig mo ngayon. Faith cometh by hearing. Sa bawat marinig mong revelation, bawat promises na dinedeclare mo, it is breaking the stronghold in your mind. Okay, let me give you my last verse, Romans chapter 12, verse 2.
It tells us here, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may know and prove what is the good, the acceptable, and the perfect will of God. So, it tells us, do not be conformed, huwag ka nang umayon sa takbo ng mundo, but be transformed. Change how you think. Change how you think. Exalt the Word of God. Pull down strongholds. Kasi it's exalting itself against the knowledge of God. Para bang sinasabi na walang kwenta ang salita ng Diyos. Hindi totoong magaling ka na. Hindi totoong pinalaya ka. Hindi totoong restored na pamilya mo. Hindi totoong okay ang future mo. You pull it down by saying, Jeremiah 29:11, God's thoughts for me, they are good. Thoughts to prosper me, to give me hope and a good future. You pull down the lies of the enemy and you lift up the truth of the Word of God. So, that is how our mind is getting renewed. Nababago. There is a renewing that is taking place pagka sinasagot mo na yung negative thoughts sa isip mo ng salita ng Diyos. That is why you come to church na just to, alam mo yan, ritual lang na, I feel good kasi I came to church. No, you came to church to be fed with the Word. In order for you to know the Word, read the Word, and do the Word. Sabihin nga natin, the good, the acceptable, and the perfect will of God. So, only the Word will tell you what's good. Ito yun. Ano ba yung mabuti? The good here is not what's good to you, but what's good to God. Ano ba yung good sa Diyos? Hindi yung good sa'yo. Kasi ano ba yung good sa'yo? Yung good ba sa'yo is yung taong nag-road rage sa'yo, kinat ka sa kotse, gantihan mo? Know the good. Yung good sa Diyos, hindi yung good sa'yo. The acceptable. What is acceptable to God? Maybe to you it's unacceptable that you come to the person and say, sorry. Ba't naman ako magsusorry? Unacceptable. But that's acceptable to God. So, that is how you change your mind. What is the good, the acceptable, and the will of God? What's God's will for you? Question, is God's will for you to suffer and have cancer? Praise God. Alam mo. Because some people don't know the will of God. They thought sickness and disease, poverty and lack came from God. Kaya pinapasalamat pa nila yon. Alam mo, brother, kaya ako nagkaganito kasi sinusubukan ako ng Diyos. Kaya tinanggap ko na lang. Ano po tinanggap nyo? Kasi may diabetes ako, mapuputulan na ako ng paa. Tinanggap mo na lang? That's not the will of God. I mean, you're confused. God heals the lame, the deaf. The deaf hear, the lame walk. You cannot read that in the Bible, especially in the Gospels, na si Jesus yung nagdala ng sakit at siya nagpapagaling. Sabihin natin, God is good. And He's good all the time. Okay lang? Naubos ko na yung oras mo. Go daw, go. So may utang siya sa inyo sa 5:30. 5:30 service. Okay. Since ginaw niya ako, may dalawa pa akong verse. 3 John 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Turo mo nga yung isip mo. This is your soul, our soul, yung isip natin. Our soul represents our mind, our intellect, our will, our emotion. So, when your soul prospers, your health prospers. And all these things will prosper in your life. So, the beginning of prosperity in your life
starts in your mind. It is not dependent on what's on the outside. It's dependent on what's on the inside. Prosperity is based on what you believe in your mind. As a man thinketh of himself, so is he. Kaya sabi yan sa book of Proverbs. Kung anong tingin mo sa sarili mo, kung anong akala mo sa sarili mo, ganun ka daw. Kasi konbinsido ka na eh. You have convinced yourself, ito na ako eh. Ganito lang ako eh. So is he. And then a person who continues to declare things in his life, kung negative yan, he's unknowingly, not realizing it, he is building his own world. Hindi niya napansin lahat ng negatibo. Sinasabi niya, coming out of his mouth, he's now building his world. You have to understand that the world was created because of the Word. Let there be light, and there was light. Ang mundo ay nabuo sa pamamagitan ng salita. Ang mundo mo ay mabubuo sa pamamagitan ng salitang lumalabas sa bibig mo. The only question is this: do you love and do you like the world you're living in? Gusto mo ba yung mundong ginagalawan mo ngayon? Because if you don't like the world you're living in, ayaw mo yung mundo mo ngayon, then start changing your words. Start changing what you think. Renewing of the mind. Be transformed. Think how God thinks. Speak how God speaks. Ganun yung transformation. Kung ayaw mo ng mundo na ginagalawan mo, baguhin mo yung salita mo. Because words create your world. Bible says in the book of Hebrews, we frame, parang frame ng picture. We frame our world with our words. Fini-frame mo yung mundo mo sa pamamagitan ng salita mo. So, you have to understand that the devil don't understand what you're thinking right now. Kasi hindi kayang i-penetrate ng diablo yung isipan mo na alamin kung ano yung nasa isip mo. Pwede siyang mag-sow ng seed. Magsosow siya ng negative thoughts, bad thoughts. Pero hindi niya alam kung ano kung binili mo na yung ano niya, in-offer niya sa'yo. Hindi niya pa alam yon until you say it. Hanggat di mo kaya nga, learn to zip your mouth. Learn to guard your mouth. Pag hindi maganda, o mo sabihin, kasi nakikinig yung diablo. Ibig sabihin, pag yung nangyari na yung seed na nilagay na, it's a bad seed, of course, tama ba sa bibig mo, sasabihin na, ay, victorious ako, sabihin ng diablo. Effective ako, tormented siya. He's now worried. He's now contemplating of committing suicide. So, nakita niya, ay, effective siya. Kasi you're now saying what's in your mind. So, you win the battle in your mind. Win the war in your mind. Kung alam mong negatibo, dito pa lang, i-pull down mo yan, devil, you're a liar, you lift up the Word of God. Para ang lalabas sa bibig mo is the Word of God. And that tortures the devil. So bakit ka na lumabas sa bibig niya? Iba yung tinanim ko, ba't iba yung lumabas? I mean, before I share the last verse, I want us to close our eyes and lift up our hands to God. Father, in Jesus' name, God, whatever it is that is like bothering us in our mind, ano man mga negative thoughts, bad thoughts, yung mga kasinungalingan, the lies of the devil, na kung may sakit kami, ang sasabihin ng demonyo, hindi ka nagagaling. Ang sasabihin ng demonyo, kawawa ka naman. Lord, we break those lies. Because by the stripes of Jesus, you are healed. At hindi ka kawawa. You are loved. You are accepted in the beloved.
God has a good future for you. And He has sealed your future with the Holy Spirit of promise. No man can derail or delay that. I say you will complete your race. You will finish your course with joy. In Jesus' name, amen. Last verse po. Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. And observe to do all. Sabi mo nga all. Observe to do all what is written in it. So you will make your way prosperous and of good success. Ito daw salita ng Diyos, this book of the law, hindi daw dapat ito mawala sa iyong paningin. Ito daw palagi mo dinideclare, it shall not depart out of your mouth. Palagi mo dinideclare yung promises ni God. And you are to meditate the Word. And di lang yon. Progression, no? You are to do the Word. Simulan mo na raw gawin yung salita ng Panginoon. At yung part dito is your part. Sabi mo, my part. Ito yung part mo kasi, ikaw yung magme-meditate. Ang sabi dito, and you, for then you will make, ikaw yun ha, for then you will make your way prosperous and of good success. So yung prosperity mo and success mo, depends on you. Hindi yung depende sa Diyos. Hindi yan sinabing, then I will make your way prosperous and of good success. Then you, how much time do you spend having intimacy with me? Reading the Word, declaring the Word. Depends on you. Meditating in your mind. To meditate is to continuously think of it. To chew the Word. So positive, negative, ano ba yung ninunguya mo? Ano ba yung minimeditate mo? Depends on you. If it's the Word of God, kamukha ng sinasabi ng verse, then you will make your way prosperous and of good success. So it depends on you. It depends on us. The strongholds of God has a great plan for us. His plan for us is to deliver us. Yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina. The gift that Jesus gave the man, the demon-possessed man, was the gift of having a right mind. And the stronghold of the enemy is that you are to live defeated. You are to live as a slave. You are to live in bondage. Tao lang ako, ganito lang, hindi ko kaya mabago. But you know what? The Lord has already set you free. He has already set you free. When the Israelites got out of Egypt, nakalaya na sila sa Egypt. Egypt is a picture of darkness and bondage and slavery. And yet, they got out of Egypt, but Egypt it still lives on the inside of them. Nandun pa rin sila sa Egypt. Kahit wala na sila sa Egypt. And that is because of the stronghold and the negative. Get rid of that. Start destroying it piece by piece. Every negative thought put into captivity into the obedience of the Word. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon.